이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 에레미야 24장 1절로 10절까지 보겠습니다. Basahin po natin salita ng Diyos sa aklat ng Jeremias, chapter 24, verse 1 to 10. 바벨론의 느부갓네살 왕이 유다 왕 여호야김의 아들 여고냐와 유다 고관들과 목공들과 철공들을 예루살렘에서 바벨론으로 옮긴 후에 여호와께서 여호와의 성전 앞에 놓인 무화과 두 광주리를 내게 보이셨는데 At ang isang basket ay mayroong napakagandang igos, gaya ng mga unang hinog ng igos. Ngunit ang isa namang basket ay may mga napakasamang igos. Ano pat hindi iyon makakain dahil sa kabulukan. 여호와께서 내게 이르시되 에레미야야 네가 무엇을 보느냐 하시매 내가 대답하되 무화과이온데 그 좋은 무화과는 극히 좋고 그 나쁜 것은 아주 나빠서 먹을 수 없게 나쁘나이다 하니 At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na sinasabi, 이스라엘의 하나님 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 내가 이곳에서 옮겨 갈대아인의 땅에 이르게 한 유다 포로를 이 좋은 무화과 같이 잘 돌볼 것이라. Sapagkat itutuon ko ang aking paningin sa kanila para sa ikabubuti at ibabalik ko sila sa lupaing ito. Itatayo ko sila at hindi ko sila gigibain. Itatanim ko sila at hindi ko sila bubunutin. 내가 여호와인 줄 아는 마음을 그들에게 주어서 그들이 전심으로 내게 돌아오게 하리니 그들은 내 백성이 되겠고 나는 그들의 하나님이 되리라. Ngunit ganito ang sinasabi ng Panginoon tulad ng masasamang igos na sa kasamaan ay hindi makakain, gayon ko ituturing si Sedekias na hari ng Huda, ang kanyang mga pinuno, ang nalabi sa Jerusalem na natili sa lupaing ito, at ang naninirahan sa lupain ng Ehipto. 세상 모든 나라 가운데 흩어져 그들에게 환난을 당하게 할 것이며 또 그들에게 내가 쫓아보낼 모든 곳에서 부끄러움을 당하게 하며 말거리가 되게 하며 조롱과 저주를 받게 할 것이며 Magpapadala ako ng tabak, taggutom at ng salot hanggang sa sila'y lubos na malipol sa lupain na ibinigay ko sa kanila at sa kanilang mga ninuno. 아멘. Amen. 하나님의 관점과 인간의 관점이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po tatanggapin natin ang mensahe na may pamagat, ang pananaw ng Diyos at pananaw ng tao. 이제 우리는 예수 그리스도를 구주로 영접했습니다. Tumanggap na tayo sa Panginoong Jesucristo. 예수 그리스도는 우리의 모든 문제 해결하신 하나님이십니다. At si Jesucristo ang Diyos na lumutas ng lahat ng ating problema. 나의 주님이 되셨어요. Siya ang ating naging Panginoon na. 필리핀 말은 참 좋습니다. Panginoon Jesus. Kaya napakaganda sa Tagalog, Panginoong Jesus. 자, 우리가 Panginoon Jesus, 주 예수 그리스도를 구주로 이제 모시고 사는 그리스도의 사람이 되었어요. Tayo naging tauhanan ni Jesucristo na siyang nagsitanggap sa Kanya. 우리의 보는 눈이 악한 눈이어서는 안 돼요. 그리스도의 눈이기를 바랍니다. Kaya dapat yung mga paningin natin, hindi na masamang paningin, kundi paningin na ng Panginoong Jesucristo. 근데 내가 나의 주인 된 눈은 악한 눈이에요. Pero yung ikaw sa sariling paningin mo, yun ay masamang paningin. 오늘 본문 에레미야 24장은 유다 나라가 멸망하기 직전 그 유다인들의 세 가지 집단으로 나뉘었어요. At dito nga sa panahon, bago ang tuluyan na pagkasira ng Huda, ang mga Hudyo ay nahati sa tatlong grupo. 유다가 원래 이제 히스기야 때 아수르에서 침공했으나 이겼었죠. At noon sa pangunguna ni Haring Hezekiah ay napagtagumpay nila yung mga Assyria laban sa 이제 히스기야 이후에 요시야 왕이 아주 종교 개혁을 이루며 왕정을 잘했습니다. laban sa Huda, maging si Haring Josiah ay napakagaling din sa kanyang pamumuno na siya ay nagpasimula ng religious reformation. 근데 그때 이 애굽에서 이집트가 바벨론이 크려고 그러니까 바벨론을 치기 위해서 군대를 몰고 올라오고 있었어요. At mula doon sa Ehipto, ang mga kawal ay nagpapatuloy para salakayin nila ang Babylonia. 그때 이 유다는 바벨론 편이었습니다. At noon, ang Huda ay nasa panig ng Babylonia. 그래서 이 왕이요 이제 군대를 이끌고 올라오는 애국 군대를 맞아 싸웠습니다. Kaya sila nga ay nakipaglaban doon sa mga parating na mga kawal ng Ehipto. 그 무기또 전투에서 요시야 왕이 전사했어요. At makikita natin doon, nandun sa pangunguna ni Haring Josiah na sila nga ay nanagumpay. 그러면서 이제 애굽이 이 유다를 지배하는 상황이 됐었죠. At nagawa nga nila na sakupin na pamahalaan ng Ehipto. 그러면서 요시아의 아들을 왕으로 세워놨어요. At itinatag niya rin na maging hari ang kanyang anak. 그런데 바벨론이
이제 나중에 와서 애굽을 치고 이겼습니다. Ngunit dumating ang panahon na ang Babylonia na maganap na tinalo din nila ang Ehipto. 그 바벨론이 이 유다를 포위했는데 유다 왕이 여호와긴이 항복을 했어요. Bagamat noon ay kaalyansa nila ang Huda, ngayon ay kanila na ito nasnakop. 근데 복잡해서 이름을 메모에다 적었습니다. Dahil medyo komplikado yung term na ito, sinulat ko ito. 그때 왕 이름도 좀 복잡해요. At mahirap bagitin yung pangalan ng mga hari noon. 요아스 이후에 여호아하스, Makita natin yung hari na si Jehoahaz, 여호아하스 뒤에 여호와김, Jehoahaz at si Jehoiakim. 여호와김 다음에 여호와긴. Tapos ni Jehoiakim, si Jehoiakim. 뭐 좀 복잡하지요? Medyo mahirap siyang bagitin. 이게 유다의 역사예요. Yun yung kasaysayan ng Huda. 근데 바벨론이 와서 애굽을 치고 이제 여호야긴이 항복을 했어요. Dumating nga ang Babylonia at tinalo nito ang Ehipto at nakipag-alyansa ang Huda sa panahon na yon. 항복 잘했죠. At napakagaling ng ginawa. 에레미야는 항복하라는 거예요. At sinabi din ni Jeremias, 바벨론이 앞으로 일어날 거라고 분명히 말을 했어요. at din yung sinabi ni Jeremias na pagdating na panahon ay aangat ang Babylonia. 항복하고 잡혀간 포로가 그때 다니엘이나 고관들이 잡혀갔습니다. Ngunit sa kabilaan nito, sila ay binihag ng mga ito at sa unang bahagi andun ng mga kilala natin na si Daniel at itong kaibigan nito. 그때 1차 포로로 잡혀갔어요. Nung sila yung nasa unang batch ng mga naging bihag sa Babylonia. 근데 한 3년 바벨론을 잘 섬기다가 이제 우리도 힘이 좀 있는데 하고 반기를 들었어요. At matapos may 3 taon na sila ay naglilingkod doon sa Babylonia, isip nila na may kapangyarihan na sila. 근데 바벨론이 2차로 돌아가지고 막 박살을 냈어요. Sa pangalawang beses, sila ganap na sinira, winasak ng Babylonia. 그러면서 오늘 본문에 나온 포로들이 또 잡혀갔습니다. Dito sa binasa natin, dito nga ay binihag ngayon yung ikalawang grupo ng mga 그러면서 세워진 왕이 시드기야 왕이에요. at ang tinalaga nilang hari dito ay si Sedekaya. 근데 시드기야 왕이 또 반기를 들었어요. Makikita natin sa Sedekaya, ganun din ang kanya sinundan. 근데 바벨론이 와서 예루살렘 성이나 성전이나 완전 박살을 내버리고 전부 죽이고 남은 자는 포로로 끌고 갔습니다. Bigyan yung mga templo nila ay winasak at ang lahat ay ginawang alipin at binihag. 이렇게 3차에 걸쳐서 포로로 끌려갔어요. Sila yung pangatlong grupo na ginawang bihag. 여러분 전쟁에서 지고 포로로 끌려가면 어떻습니까? Paano kung natalo ka sa isang labanan o digmaan at ginawa kang bihag ng sumakop na bansa sa iyo? 일단 이 필리핀에서도 이제 이 라이반에 사는 이 두마가 족속이 필리핀 이 평야지들을 다 장악하고 살았어요. At nung unang panahon, yung mga tinatawag na Dumagat tribe, sila ay may malaking mga kalupaan. 근데 말레이 계통 사람들에게 이 전쟁에 져가지고 이제 땅을 집을 다 뺏기고 쫓겨갔죠. Pero dumating yung mga Malay, nakipaglaban sa kanila at kinuha yung mga kalupaan nila at sila pinaalis. 그래서 산지족이 된 거예요. Kaya nagpunta sila sa mga kabundukan. 일단 전쟁에서 지면 참혹합니다. At napakatindi kapag natalo ka sa isang digmaan o labanan. 이제 많이 죽기도 하고 포로로 잡혀가요. Maraming mamamatay at aalipinin, bibihan. 집이든 땅이든 모든 것 다 뺏깁니다. Lahat ng mga lupain na meron ka, lahat ng ari-arian mo kukunin. 이게 전쟁이었어요. Yun ang digmaan. 유다 말기에 유다인들은 세 가지 그룹이 있었습니다. Kaya nga sa huling bahagi, bago tuloy nawasak ang Babylon, ang Huda, may 3 grupo sila. 이제 첫째 그룹은 3차로, 1차, 2차, 3차로 포로로 잡혀간 비참한 사람들이었어요. Unang grupo, makikita natin na sila yung talagang kaawa-awa. 둘째는 이제 전쟁 일어날 가능성이 보일 때마다 부자들, 힘 있는 사람들이 애굽으로 싸질머지고 피신을 갔습니다. Pangalawa ay mga mayayaman o may kataasan na nais nila na humiling sa Egypto na sila'y tulungan. 그 전쟁과 상관이 없이 애굽에 피신 가서 탱자탱자하고 잘 살았어요. At inisip nila na wala silang ugnayan sa iba at maganda yung kanilang buhay. 최고로 잘 풀린 사람이죠. At silang ay dakila sa lahat. 세 번째는 이제 전쟁을 남아서 겪었지만 포로로는 안 잡혀가고 예루살렘에 남아 있는 사람들이었어요. At meron din naman ang mga nanatili sa Jerusalem at hindi ganap na ginawang bihag. 그 유대인들은 세 부리로 나눴어.
Kaya sa tatlong grupo na ito mahati ang mga Hudyo. 첫째는 포로로 잡혀간 사람. Una yung mga talaga naging bihag na matindi. 둘째는 애국으로 피신해서 탱자탱자한 사람. Pangalawa, yung mga nais makipaglasa sa Ehipto upang sila ay matulungan. 근데 셋째는 예루살렘 유다에 남아서 안 죽고 살아있는 사람. At meron din mga nanatili sa Jerusalem o sa Huda na hindi namatay. 이 세 가지 그룹에 대한 관점이 하나님의 관점과 인간의 관점이 달랐어요. At sa pananaw ng Diyos at pananaw ng tao, magkaiba ang mga grupo na ito. 인간의 관점으로 봤을 때는 애국으로 피신 간 사람이 제일 잘 됐고 포로로 안 잡혀갔으니 더 나았고 이게 인간의 관점이었어요. Sa pananaw ng tao, mas mabuti naging kalagayan ng mga nakipag-alyansa sa Ehipto at ganoon din naman yung mga nanatili, yung mga hindi napatay o nabihag. 근데 하나님의 관점은요. 포로로 잡혀간 사람들이 제일 복된 사람들이라고 하는 거예요. Pero sa paningin ng Diyos, yung mga naging bihag, sila yung mga pinaka-pinagpala. 왜 그렇습니까? Bakit? 이걸 잘 봐야 돼요. Dapat nating makita na mabuti. 자, 그러면 첫 번째로 바벨론의 항복한 유다의 모습을 한번 Una, 살펴보십시오. tignan natin ano yung anyo ng Huda na sumuko sa Babylonia. 지금 우리 메시지가 쉽게 나가긴 한데 여러분이 듣고 있는 이 메시지는 신학교에서 강의하는 내용보다 훨씬 깊은 내용이에요. Itong mga mensahe na natanggap natin, hindi ito madali mapakinggan sa ordinaryong seminary. 그리스도의 관점으로 성경을 보니까 쉬워지는 거예요. Madali ito sapagkat ang Biblia ay pinapaliwanag natin sa pananaw ni Kristo. 오늘 본문 1절에 바벨론의 포로로 잡혀간 일은요. 유다가 완전 멸망하기 전에 시드기야 때 멸망했거든. 그 전에 2차 포로로 잡혀갈 때의 모습이에요. At makita natin yung pagkabihag ng Babylonia sa pinakaunang grupo nito bago tuloy nawasak ang Jerusalem. 그때 이제 여호와긴 왕, 선지자 에스겔, 왕의 아내들, 왕의 어머니, 용사들 1만 명, 7천 명 이렇게 2차 포로로 끌려갔습니다. At sa panahon na ito ay mga naging bihag ng Babylonia sa panguna ni Haring Jehoiakim, andun din yung propeta na si Ezekiel, ang mga asawa ng hari at mga ina nito. 그 후에 성전 앞에 에레미야가 보는데 무화과 강줄이 2개가 놓여져 있었어요. At dito nga ay nakita ni Jeremias na sa may templo sa harapan nito, andun yung mga dalawang basket ng igos. 하나님이 보이신 거예요. At pinakita to ng Diyos sa kanya. 에레미야, 네가 뭘 보느냐? At sinanong kay Jeremias, ano nakikita mo? 무화과 강줄이를 보나이다. Andito yung basket ng mga igos. 어쩌니? 하나는 극히 좋은 무화과 광줄입니다. At isa ay napakaganda na igos. 하나는 극히 나쁜 무화과 강줄입니다. At ang isang basket naman ay napakasama ng igos na laman. 내가 아침에 산보하면서 빠빠야를 사요. At kanina habang ako nag-exercise sa umaga, bumili ako ng papaya pa uwi. 근데 빠빠야가 거의 이제 껍질이 물러져서 썩어가는 것은 싸요. At ang papaya kapag hinog na siya, yung medyo mabubulok na siya, mura na siyang mabibili. 왜냐 하루만 더 있으면 못 파는 거거든. Kasi paglipas ng isang araw, hindi mo na maibibenta. 이 마찬가지로 무화과도 극히 나쁜 거, 이제 썩어서 못 먹을 것 한강주류가 있어요. Haling tulad nito, may isang basket ng napakasamang igos na hindi na makain sa kabulukan. 근데 극히 좋은 무화과 한강주류가 있어요. At doon naman sa kabilang basket ay napakagandang uri ng igos. 그래서 하나님이 그 극히 좋은 무화과 강주류가 뭐냐? 이게 포로로 잡혀간 사람들의 모습이다. At ipinaliwanag ng Diyos na itong basket na magagandang uri ng igos, ito yung mga naging bihag. 극히 악하게 보이는 무화과 강주류가 뭐냐? 애굽에 피신한 자들이나 남아있는 자들 완전 폭삭 망한다. At ang sinabi naman yung masasamang igos naman, ito yung mga nakipag-alyansa doon sa Ehipto at sila ay ganap na malilipot pagdating ng panahon. 이게 하나님의 관점이에요. Ito yung pananaw ng Diyos. 왜 그렇습니까? Bakit? 포로로 잡혀간 자들이 제일 불쌍하잖아. Di ba sa literal na paningin natin, nakakaawa yung mga naging bihag. 근데 하나님은 그들을 돌아보시고 좋게 하셔서 다시 이 땅으로 인도하시고 세우고 헐지 않으며 심고 뽑지 않으시겠다고 말씀하셨어요. Ngunit sinabi dito na muli sila ay binalikan ng Panginoon at sinabi nga niya na ito yung mabuti na kalalagayan na sila ibabalik ng Panginoon, muli di na sila gigibain, itatanim sila, hindi na sila bubunutin. 왜냐하면 그들에게는요 하나님을 아는 마음을 주시고
이제 전심으로 마음을 다해 하나님께 돌아오게 하실 거라는 거예요. At sila nga ay ganap na bibigyan ng puso na magbabalik sa Diyos. 회개하고 하나님이 주신 그리스도를 구주로 모시게 하겠다는 거예요. Gagawin na sila ay magsisisi at tatanggapin nila sa Jesucristo. 그래서 하나님은 그들의 하나님이 되시고 그들은 하나님의 백성이 되게 하실 것이라는 거예요. At ang Diyos ang magiging Panginoon nila at sila magiging bayan ng Diyos. 그리고 그 당장은 지금 제일 불쌍한 사람이거든. Sa paningin natin, nakakaawa sila. 그때 당시 당장은 애국으로 피난 가서 탱자탱자 한 사람들, 이제 안 죽고 살아남은 사람들이 괜찮은 사람들이에요. Pero yung mga humiling na tulungan sila ng mga taga-Egyptyo, ay tila maganda yung naging buhay nila. 이제 그들은 썩은 무화과처럼 그냥 철저히 버리고 망하고 아까워하지 않고 버리실 것이라고 그랬어요. When sila ay katulad ng mga mabubulok o bulok na ng mga igos, hindi na maganda, at paglipas ng ilang panahon, sila ay masisira ng tuluyan. 왜 그럴까요? Bakit kaya? 좋은 무화과, 두 번째로 좋은 무화과에 관한 말씀을 잘 보세요. Tignan natin, ano ba yung salita patungkol doon sa mabubuting igos? 하나님이 뭘 좋게 보시는가? At ano ba yung maganda sa paningin ng Diyos? 당시 바벨론으로 붙잡혀간 유다의 포로들이었어요. Ito yung mga naging bihag na taga-Huda doon sa Babylonia. 그래서 포로로 끌려간 자들을 좋게 여기시는 것은요. 그들이 바벨론으로 가서 포로 생활하며 노예 생활하며 전심으로 회개했기 때문이에요. At ganun din naman, ang nais ng Panginoon dito ay ganap na pagsisisi mula sa kanila. 하나님은 어떤 상황 속에서든지 회개하여 마음문을 열고 그리스도를 구주로 모시기를 원하세요. Anumang kalalagayan, nais ng Panginoon ng ganap na pagsisisi, pagbukas ng puso sa Panginoon si Kristo at pagtanggap sa Kanya. 이게 구원받는 것이기 때문에. Dahil ito yung pagtanggap ng kaligtasan. 근데 사람의 관점은 무엇입니까? Pero sa pananaw ng tao, 돈 많이 벌어가지고 전쟁 이유 없이 피난 가서 전쟁을 하든 말든 나는 나 여기서 탱자탱자 사는 것이 좋다. 이렇게 보는 경우가 많아요. maraming tao nag-iisip na mas mabuti manatili na lang tayo dito at humingi tayo ng tulong sa Ehipto at tayo mabuhay ng maluwalhati. 필리핀은 망하든 말든 나는 미국으로 갔으니까 좋다. 뭐 이거요. At parang bahala na Philippines, masira ito o hindi, basta pupunta ako ng Amerika. 근데 하나님은 그리 보는 게 아니에요. Pero sa pananaw ng Diyos, hindi ganon. 물론 바벨론의 포로로 끌려간 자들도 전에는 똑같은 자들이었어요. At sila'y katulad pa rin, bagaman sila ay napunta sa Babylonia at naging bihag doon. 그런데 하나님의 계획은 좀 큰 데 있었어요. Pero mas higit pang malawak dito ang plano ng Diyos. 일단 유다가 이대로 가면 언약도 없지, 인본주의지, 우상 숭배하지, 그렇게 에레미야를 통해서 이사야를 통해서 말을 했는데 말을 안 들어. Sa pamagitan ni Jeremias o ni Isaiah, sa patuloy na piniliwanag kung mananatiling ganito ang Huda, doon yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, paggamit ng sariling lakas nila, at walang pagtuon sa Diyos, sila ay mapapahamak. 그 주제에 성전 예배는 피제사로 잘 드리는데 사모오늘이 뭔지도 몰라. Pero hindi sila nakinig dito hanggang sa huli na bagaman sila ay gumagawa ng pagsamba sa templo, hindi nila ginagawa yung 3 days. 그래서 농사를 위해서는 바알신을 섬기고 또 이제 많이 낳기 위해서는 또 아세라를 섬기고 뭐 별신을 다 섬겨. At iba't ibang mga Diyos ang kanilang sinasamba para gumanda yung ani nila sa mga tanim nila, sumasamba kay Baal para dumami yung mga anak nila kay Asherah. 그래서 하나님 계속 경고를 하시는 거예요. At patuloy silang binigyan ng babala ng Diyos. 너희 정 회개하지 않으면 저 위에 북쪽 바벨론을 통해 너희를 망하게 할 것이다. Na kapag kayo ay hindi pa nagsisi at nanumalik, kayo ay wawasakin ng Babylonia. 근데 끝까지 회개하지 않고 망했어요. Pero hanggang sa huli, hindi sila nagsisi at ganap nga silang... 그중에 제일 망한 사람이 바벨론 포로로 끌려간 사람들이에요. At makikita natin dito yung mga dinala mismo doon sa Babylonia. 좀 덜 망한 사람들은 애국으로 피난 가서 탱자탱자한 사람들. At yung iba naman pumunta sa Ehipto at humingi sila ng kanilang kaligtasan doon ng kanilang tanggulan. 중간 그룹은 안 죽고 남아서 예루살렘에 남아서 이제 죽은 자들 집이나 땅을 차지해 가지고 또 부해져 보려고 노력하는 사람들. At yung mga iba naman ay nanatili doon sa Jerusalem at sila ay gumawa muli ng pagkakataon para buuin uli nila yung mga nawala sa kanilang mga ari-ari. 여러분 이 셋 중에 어떤 그룹을 택하겠습니까? Sa tatlong grupo na to, anong pipiliin ninyo? 사람들은 거의 애굽으로 피신 간 걸 좋아해요. At karamihan ng mga tao gusto nila yung humingi sila ng tulong katulad doon sa Ehipto. 피신 못 갔으면 그래도 그러지 안 죽고 살아서 여기 남은 게 좋아. Bigyan sila ng tanggulan o kung hindi naman manatili na lang silang buhay. 근데 제일 나쁜 게 포로로 끌려간 거예요.
Sa paningin ng tao, pinakamasamang kalagayan yung naging bihag sa Babylonia. 근데 하나님의 관점에서는 포로로 끌려간 자들이 제일 좋다. Pero sa pananaw ng Diyos, pinakamainam, pinakamaganda yung mga naging bihag. 왜냐 애굽에 피신 간 자들이나 남은 자들은 옛날 그대로 회개 안 하고 나 중심으로 돈 중심으로 망할 길 우상 숭배하고 살기 때문에 Dahil yung mga humingi ng tanggulan sa Ehipto, yung mga nanatili lang sa Jerusalem, nanatili silang hindi nagsisi, nakasentro pa rin sila sa sarili nila, sa pera, at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. 근데 포로로 끌려간 사람들은요 끌려가면서 에레미야 선지자를 통해서 주셨던 그 말씀이 그대로 되어지는구나 알았어요. Pero yung mga naging bihag na unawaan nila na ganito pala nangyari yung mga sinabi ni Propeta Jeremias. 그러면서 이제 이 애굽에는요 그 강에 운하를 만드는 일에 노역을 많이 종사했어요. Kaya noon, nagsikap sila na malawakan yung kanilang mga panbigan para sa kanilang pagtatanim. 이 감독관들이 일을 시키면서 이제 쉬는 시간이 있잖아. Halimbawa, may oras ng pagpapahinga sa paggawa. 그래서 이제 애굽 이 바벨론 감독관들은요 쉬면서 술 마시면서 야 그 하프 그거 있네 가져와서 음악 키면서 노래해봐 하고 노래를 시켰어요. At habang oras ng pagpapahinga, yung mga nagbabantay sa kanila, pakukuhanin sila ng mga alpa o ng mga instrumento. Sabi sila, kumanta kayo para sa amin, tumugtog kayo. 그래 이제 성가대나 이런 사람들이 이제 하프를 켜고 이제 유다에서 불렀던 성전에서 불렸던 그 찬양곡을 찬양하면서 울었어요. At ganun nga ginagawa nila, gamit yung mga alpa nila, harp, is tumutugtog sila habang lumuluha sila ng mga inaawit nila noon sa templo sa Jerusalem. 여러분 나라 잃고 집도 잃고 재산도 다 잃고 형제 자매들도 다 죽고 포로로 잡혀와서 이 고된 일을 하고 있어요. Nawala yung bansa nila, nawala yung pamilya nila, yung mga kapatid nila, at maaari-arian nila. At ngayon, naglilingkod sila bilang bihag at pinaawit sila. 잠깐 쉬는 시간에 감독들은 술 마시면서 야 노래해봐. Sandaling oras na pagpapahinga nila habang uminom pa ng alak yung mga nagbabantay sa kanila, papakantahin sila, papatugtugin. 그 상태에서 이제 노래하면서 예루살렘을 생각하고 울어요. Habang iniisip nila Jerusalem, sa pagkanta nila, umiiyak sila. 그 노래가 유다에는 지금도 불러지고 있어요. At hanggang ngayon, sa Huda, ipatuloy na inaawit pa rin ang mga awit na to. 그 구슬픈 노래요. At ito'y malungkot na awitin. 그러면서 회개했던 거예요. At doon ay nagsisi sila. 그들이 회개하고 이제 에스겔을 통해 다니엘을 통해 이제 말씀들이 오는 걸 그 말씀을 받았어요. At sa pamamagitan ni Ezekiel at ni Daniel, doon nga naging bukas yung puso nila muli sa pagtanggap sa salita ng Diyos. 그러면서 온 이 바벨론에 회당 운동이 일어난 거예요. At doon ay nangyari muli sa Babylonia yung kilusan ng sinagoga. 시나고가가 바벨론에서 시작된 거예요. Nagsimula ang sinagoga sa Babylonia. 여러분, 그러면서 이제 다니엘을 통해 세 친구들을 통해 이제 전 바벨론에 이 복음이 증거된 거예요. Kaya sa pamamagitan ni Daniel at tatlo niyang kaibigan na ipatotoo sa Babylonia ang mabuting balita. 하나님이 요나를 통해서 니느웨를 복음화했던 것처럼 이제 이 포로들을 통해서 바벨론을 지금 복음하고 계세요. Kung paano ang Ninive ay naebanghelyo sa pamamagitan ni Jonah, ganoon din naman sa pamamagitan ng mga naging bihag na ebanghelyohan ng Babylonia. 우리 한국은 엄청 어려웠어요. Ang Korea noon ay napakahirap. 세계에서 제일 가난한 나라였어요. Kami yung pinakamahirap na bansa sa buong mundo. 근데 일본에 당했어. At kami ay sinakop ng mga Hapon. 오늘 전쟁이 일어났어. Nagkaroon ngayon ng digmaan. 몇백만이 죽었어요. Ilang daang tao yung namatay. 그러니까 먹을 게 없어. At wala kaming makain noon. 그때 내가 태어났어요. At noon ako pinanganak 가난했어. sa kahirapan. 근데 외국 선교사들이 와서 학교를 짓고 병원을 짓고 교회당을 짓고 이제 복음 운동을 해줬어. Pero yung mga galing abroad, mga foreigner na mga missionaries, dumating sila, nagtayo sila ng eskwelahan, mga ospital, simbahan, at nagsimula silang mangaral ng ebanghelyo. 그래서 한국은 선교사들을 통해 복음 받아 나라가 세워진 거예요. Kaya sa pamamagitan nito ay naitatag bilang sentro ng misyon ng mabuting balita ang Korea. 이제 그리스도 붙들고 그리스도 안에서 사모늘 안에서 응답받고 이제 선교사로 나가고 있는 거예요. At pinanghawakan si Kristo, tumanggap na sagot sa pamamagitan ng 3 days at ngayon nagpapadala na ng mga misyonaryo. 나는 이제 필리핀 말도 못하는데 선교사로 나와 있잖아. Kung nga, misyonaryo ako dito pero hindi ako marunong Tagalog. 아니 그레이스가 따갈로그는 나보다 더 잘해요.
Mas magaling si Grace sa Tagalog kaysa sa akin. 왜 나는 이제 따갈로그는 안 하기로 했어요. Dahil sabi ko, nag-desisyon ako hindi na ako magtatagalog. 아니야, 그레이스보다 더 잘할 수가 없거든. Dahil hindi ko naman mapapantayan si Grace. 그래도 답답하긴 해요. At nahihirapan talaga akong 그래도 salitain. 지금 필리핀에 와 있잖아. Pero nasa Pilipinas ako. 왜냐, 선교의 빚진 자예요. At ako yung liliwanag para sa pagmimisyon. 근데 유다는요, 선교 안 했어요. Pero ang Huda, hindi sila nagmisyon. 저 나쁜 이방인들은 망할 놈들. At mas pinahirapan nila o mas makiting nila doon sa mga hentil. 하나님은 오직 우리 하나님. At ang Diyos lang namin. 이런 망할 놈들이 있었어요. At makita nila na ganun nga nasira sila. 근데 하나님이요, 그 중에 다니엘이나 이 포로들을 바벨론으로 불러들여가지고 선교사를 하게 한 거예요. Ngunit mula dito sa pamagitan nga ni Daniel at ng iba pa naging bihag ay nakapagpadala ng mga misyonaryo sa Babylonia. 여러분, 어려움 당하고 전쟁 겪고 죽을 상황 속에 들어가서 겨우 선교할 겁니까? 곱게 가서 선교할 겁니까? Nadaro ka man sa digmaan, ikaw man ay naharap sa bingit ng kamatayan, ikaw ba yung magmimisyon o hindi? 나는 하나님 은혜로요, 곱게 와서 선교를 시작했어요. Ako sa biyaya ng Diyos ay sa ganito kalagayan nagpasimula. 근데 나 올 때 한국에서 한 1,000명 정도 선교사를 보냈는데요. 그때 한국 GMP가 10,000불이었어요. At nung may 1,000 na mga missionary yung pinadala noon, kinumission from Korea, ang GDP namin ay mga $10,000. 근데 한참 여기 이제 선교관 짓고 이 하다 보니까요, 2,000명 이상 선교사가 나갔어요. Ano dumating na 2만 명 나갔어요. at nung 20,000 na mga misyonaryo na ang pinadala, 그래서 한국 GMP가 2만 불이 됐어. ganoon din naging $20,000 yung GDP sa 근데 Korea. 지금은 3만 불 시대가 됐어요. At ngayon ay naging 30,000 na. 선교사가 3만 명이 나가 있어. Na 30,000 na yung mga nakomisyon na misyonaryo mula 나는 sa Korea. 필리핀이 제일 이 좋은 나라 될 것이라고 믿습니다. At iniisip ko ang Philippines ang pinakamaging mainam na bansa. 왜냐? 내가 와 있기 때문에. Dahil nandito ako. 왜냐? 1,200만 근로자가 해외에 나가 있어요. Dahil maraming mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo, about 12 million. 그 중에 10분의 1만 복음 못 들어도 120만이에요. At kahit na 10% sa kanila ay humawak sa mabuting balita, 120,000 na yun. 그 중에 100분의 1만 복음 못 들어도 12만이에요. At makikita natin na 120,000 kung ito yung bilang, ito yung porsyento. 한국은 3만 명 해외 선교사로 내보냈는데 지금 세계 10대 부국으로 하나님이 세워주셨어요. At patuloy nga itinataas ng Diyos ang bansang Korea sa larangan ng mga bansa dahil sa patuloy na pagpapadala ng mga misyonaryo. 왜냐? 돈 많은 게 목적은 아닌데 돈이 좀 부자가 돼야 선교도 되는 거예요. Ang layunin na hindi pera, ngunit para sa pagbimisyon sa gawain na to, ay binibigay ng Diyos ang pinansyal na kapangyarihan. 그래서 하나님이 포로로 잡혀간 이 그룹을 가장 복된 그룹이라고 말씀하신 것입니다. Kaya sinabi ng Panginoon, pinakapinagpala itong unang grupo ng mga naging bihag. 여러분의 눈에는 지금 현실이 나는 나이반에 사니까 가난하고 어렵다. 아이고 딸락은 더 어렵다. 그러지 마세요. Sa sariling pananaw natin, huwag natin sabihin, kasi nasa layban ako, kaya mahirap yung kalagayan ko, at mahirap yung sitwasyon, o taga-Tarlac ako, kaya mahirap. 하나님이 나를 세상 살리는 하나님의 종으로 쓰시기 위해서 21세기에 여기에 세웠구나. 이걸 붙들어야 돼요. At panghawakan natin, tinatag tayo ng Diyos sa ika-21 siglo sa panahon natin ngayon para gamitin tayo para sa pag-ebanghelyo. 하나님이 나를 좋은 무화과로 보시구나. At sa paningin pala ng Diyos, ako ay mabuting, magandang igos. 아멘. 그러면 세 번째로요. 먹을 수 없는 나쁜 무화과에 관한 말씀이 있어요. Hindi natin yung mga salita ikatlo patungkol doon sa masasamang igos na hindi na makakain. 그래요. 아까 말했지만 애굽으로 피난 가서 탱자탱자 한 사람들. At sinabi ko sa inyo, ito yung grupo na humingi sila ng kaligtasan nila mula sa Ehipto. 그들은 이제 필리핀의 부자들도 저 이제 유럽으로 미국으로 많이 가서요. 탱자탱자하며 살잖아. At katulad ng mga mayayaman, sila nga nakipag-alyansa sa Europa o sa Amerika. 그들은 이 하나님의 심판, 저주에서 벗어난 자라고 생각을 했어요. At iniisip na sila ay hindi pa rin makalaya mula sa kanilang kalalagayan. 근데 남은 자들이나 피신 나가서 잘 살고 있는 사람들이요. 제일
나쁜 무화과라고 하나님은 말씀하세요. At yung mga nanatili lamang sa kanilang mga sarili, sila yung pinakamasasama. 왜냐? 나중심의 교만에서 벗어나지 못하고 있어요. Pinakamasasama na igos dahil hindi sila makalaya mula sa pagiging sentro ng sarili nila. At 계속해서 회개하라. 천국이 가까웠느니라. 선지자의 말을 무시하고 회개하지 않았어요. patuloy silang binigyan ng babala upang sila magsisi at manumbalik, kundi hindi nila kinilala yung mga salita ng propeta. 그래 더더욱 이 땅에서 높아지려고 부해지려고 이 돈중심 나중심에 살았어요. Umuwi sila sentro sa sarili, sa pera, mas gusto nilang mas yumaman at mas umangat sila. 하나님의 뜻을 모르지요. Hindi nila alam ano ang kalooban ng Diyos. 내가 누군지 모르지요. Hindi nila alam kung sino ba sila. 어떻게 살아야 되는지 모르지요. Hindi nila alam bakit sila dapat mabuhay. 그러면서 Para 지금 saan. 부자로 사니까 좋다. 탱자. Dahil mayaman naman tayo, okay na to. 하나님은 그들을 가장 악하게 보십니다. At ito yung napakasama sa paningin ng Diyos. 왜냐 나중심이거든. Dahil nakasentro sa sarili. 육신 중심이거든. Nakasentro sa physical na 하나님과 원수가 되는 거예요. at kaaway ng Diyos. 나중에 시드기야 왕 때 예루살렘 성도 돌 위에 돌 하나 남지 않고 철저히 파괴됐어요. Maging sa panahon ni Haring Sedekaya, sinabi na ang lungsod ng Jerusalem at ang templo ay ganap nawawasakin, ni walang matitirang bato sa ibabaw ng isang bato. 성전도 완전 파괴됐어요. Maging ang templo ay ganap na masisira. 마지막 왕 시드기야는 생눈을 뽑고 목에 착고를 메고 끌려갔어요. At ang huling hari na ito na si Sedekaya ay inukit yung dalawa niyang mata at tinalian siya ang tanikala sa leeg at hinila siya hanggang doon sa Babylonia. 예루살렘에서 저 바벨론까지 끌려가려면 뚜게가로에서 민다나오까지 왕복하는 거리보다 더 멀어. At yung layo noon mula doon sa Jerusalem hanggang sa Babylonia ay kasing layo ng Mindanao hanggang Tuguegarao na balikan. 그 거리를 끌려갔어요. Hinila lang siya sa ganung layo. 이게 하나님 무시하고 살던 종자들의 모습이었어요. Ito yung kalagayan ng mga taong hindi kumilala sa Diyos. 자, 결론. 멸망의 길과 생명의 길이 있습니다. Sa ating conclusion, ang daan tungo sa pagkasira o pagkawasak at daan tungo sa buhay. 우리는 모든 사람은 아담과 함께 하나님께 반역하여 말씀 버려버리고 멸망길로 들어왔어요. Maraming tao kabilang kay Adan na hulog sa kasalanan at pagsuway sa Diyos at sila nakasentro sa kanilang sarili at pagmamataas. 그러나 하나님은 그리스도 언약 세우시고 생명의 길을 열었어요. Itinatag ng Diyos si Kristo at binuksan ang daan tungo sa buhay. 우리는 오늘 본문을 통해서요. 멸망길로 가느냐 생명길로 들어서느냐를 하나님이 가장 중요하게 보신다. Sa tekstong binasa natin, pinakapinahalagahan ng Diyos, pipiliin ba natin ang tungo sa kamatayan o pagkasira o tungo sa buhay? 우리 사람이 가장 조심하고 경계해야 하는 것이 바로 내가 나의 주인 된 교만입니다. At yung katotohanan sa tao, ito yung kanyang pagmamayabang na pagiging sentro sa sarili niya. 이 교만은요, 나중심인 내 자신의 눈과 마음으로 선악간에 판단을 해요. Kaya sa puso't isipan mo, dahil nakasentro ka sa sarili mo, ikaw ngayon yung humuhusga ano ang tama at ano ang mali. 그러면서 모든 것을 내 소견에 옳은 대로 하는 것입니다. O anong mabuti o masama at para sa iyo, ikaw yung matuwid. 그러니까 하나님과 원수된 삶이에요. At kaaway ka ng Diyos. 내가 누군지 몰라. Hindi mo alam kung sino ka. 인간의 근본 문제가 뭔지 몰라. Hindi mo alam ano ang pangunahing problema ng tao. 인생의 목적이 뭔지도 몰라. Ano ba yung problema ng buhay na to? 그 상태에서 맨날 아는 게 악고 빼라요. Laging alam mo sarili mo at pera. 우리 사람에게 주어진 이 우리 마음 생각 중심에는요. 내가 나의 주인 된 상태로 자정하고 있는 게 원죄예요. Kaluluwa at puso't isip natin na lagi na lang tayo nakatuon sa pisikal ng mga bagay, ito yung problema. 내가 나를 믿고 살아가는 자체가 세상 임금 마귀에게 잡혀 있는 상태예요. At kung tayo nagtitiwala lamang sa ating sarili, tayo ay hawak ng dyablo sa mundo na to. 그걸 요한복음 8장 44절에 보면 너희 아비 마귀에게 속하였으니 마귀의 일을 하는도다. Kasi sabi sa Juan 8:44, kayo sa dyablo na inyong ama at kung nais niya, yun ang ginagawa nyo. 아무리 부자로 살더라도 지옥 삶을 살며 지옥 가는 거예요. Gano'n ka man kayaman, mala impyerno yung buhay mo at patutungo ka sa impyerno. 유다 말기 대부분 육신 중심의 사람들이요. 이렇게 세상 풍속을 좇고
종교에 빠져서 살았어요. Ganito namuhay sa huling bahagi itong Huda, nakasentro sila sa sarili nila, sa mga mainam na bagay sa sanlibutan, pagsamba sa Diyos-Diyosan. 그러나 하나님은 에레미야를 통해서요. 바벨론에 항복하고 포로로 잡혀가는 사람들이 좋은 무화과가 될 것이라고 말씀하셨어요. Ngayon sa pamagitan ni Jeremias, muli ay sinabi ng Panginoon sa kanila na sila yung mabuting igos sa paningin ng Diyos. 그 중에 선지자 에스겔도 나중에 갔지만 다니엘과 세 친구들과 같은 청년들이 있었어요. At tulad ni Daniel at tatlo niyang kaibigan ay makikita rin natin dito. 여자들로는 에스더와 같은 이제 자매가 있었지요. At meron ding babae na nagngangalang Esther. 그들은 포로된 고난 속에서도요. 에레미야를 통해 주신 말씀대로 되어지는 것을 깨달았어요. Sa kahirapan ng pagiging bihag, doon nila naunawaan na natupad yung mga sinabi sa pamamagitan ni Jeremias. 그러면서 그리스도를 오직으로 붙든 거예요. Kaya pinahawakan nila tanging si Kristo. 그리고 그리스도께서 해당을 통해서 우리에게 주신 말씀을 붙들었던 거예요. At pinahawakan din nila yung mensahe na binigay sa kanila sa pamamagitan ng sinagoga. 그래서 말씀 붙들고 포로인데도요 누리며 순종하고 살았는데 그 중에 다니엘 온 바벨론의 수총리가 됐어요. Nahawakan ang salita ng Diyos at sumunod sa Diyos at sa pamamagitan ni Daniel na ebanghelyo yung Babylonia. 바벨론의 왕이 다니엘에게 박사원 원장까지 맡겼어요. At maging ang pinaka-doctoral institute doon sa Babylonia, pinagkatiwala ng hari kay Daniel para 물론 pangunahan. 박사원은 천문, 지리, 의학 뭐 이런 이것을 관장하는 큰 학교예요. At ito yung malaking institusyon o eskwelahan na andun yung mga may matataas na kalalagayan o posisyon. 근데 다니엘이 원장이야. At yung pinaka-administrator doon o pinaka-pinuno doon ay si 다니엘이 Daniel. 뭘 가르쳤겠습니까? Ano kayo tinuro ni Daniel sa kanila? 하나님의 창조, Yung paglikha ng Diyos, 인간의 멸망, pagkasira ng tao, 그리스도의 언약, at ipa ni Kristo, 이걸요 확실히 가르치기 hindi 시작했어요. may katiyakan na itinuro niya sa 그래 그 kasalita. 박사원이 온 바벨론의 신학교가 된 거예요. Doctoral Institute na ito sa buong Babylonia naging seminary. 그 출신들이 졸업해서 나가면서 랍비로 파스톨로 온 회당 운동을 주도했어요. At yung mga nagtapos doon, na mga naging rabbi, yung mga pastor, sila yung mga nanguna sa iba't ibang lugar, mga sinagoga na itayo sa buong Babylonia. 그 뒤로 400-500년 후에 때가 되어 하나님이 육신을 입고 우리 가운데 오신 예수님이 탄생하신 거예요. At pagkatapos ng 400 to 500 na mga taon ay dumating nagkatawang-tawa ang Diyos at naparito sa piling natin. 그때 온 유다는 몰랐어요. 그리스도인지. Noon, hindi alam ng buong Huda kung si Kristo ba to. 헤로드 왕은 죽이려고 했어요. Dahil tinangka siyang ipapatay ni Haring Herodes. 근데 동방 박사들이 바벨론 박사원 출신들이 와서 예수님께 경배한 거예요. Pero yung tatlong pantas na mula ng Babylonia, sila'y dumating kay Jesus at sumamba lumuhod sa kanya. 이게 포로로 잡혀간 사람들의 귀한 열매입니다. At ito yung mga naging mabuti o dakilang bunga ng mga galing doon sa 오늘 pagkakihag. 무화과 교훈을 통해서 우리 각 사람의 삶이 어디에 속하고 있는지 뒤돌아보시기를 바랍니다. Kaya sa atin din namang buhay, suriin natin, saan ba tayo nakabilang? Anong klase ng igos ba tayo? 자, 세상의 흐름 속에 삽니까? 아니면 하나님의 말씀 흐름 속에 삽니까? Tayo ba'y namumuhay sa daloy ng mundo na to o sa daloy ng salita ng Diyos? 혹시 가난하고 나라가 망해서 포로로 끌려가게 됐다고 망한 게 아니에요. Nasa kahirapan ka man o nandun man yung pagkasira ng iyong bansa, ng pamayanan, hindi yun ang katapusan. Hindi yun ang 여러분 problema. 모세의 삶이 언제 시작된 줄 아십니까? Alam ba natin kailan nagsimula yung buhay ni Moises? 엘리의 삶이 언제 시작된 줄 아십니까? O buhay ni Elias, kailan nagsimula? 모세가 나이 80이 됐어요. 8 years old na noon si Moises. 이 왕자의 신분도 잊어버렸어요. At makita natin na nawala sa kanya yung pagiging prinsipe sa Ehipto. 들고 있는 재산 목동 막대기 하나뿐이었어요. At naging pastor lang siya noon at ang meron lang siya na pag-aari ang isang tungkod. 나는 끝났구나. Sabi niya, tapos na buhay ko. 이때 하나님이 모세를 부르셨어요. Pero doon siya tinawag ng Diyos. 나는 끝났구나. 이게 하나님의 시작이에요. Inisip pa niya na katapusan niya na ngunit yun ay pasimula pa lang ng pagtawag ng Diyos. 엘리야도 마찬가지였어요. Ganun din kay Elias. 아주 강건하게 사역했죠. At siya nga ay napakatindi na nagkaroon ng ministeryo. 갈멜산 전투 여러분 들어봤죠? Narinig na siguro natin yung Mount Carmel. 이게 엘리야였어요. Ganun sa Elias. 근데 이세벨 왕의 살해 명령으로 이제 도망가다가
결국 쓰러졌어요. Dahil pinag-utos ni Jezebel na siya ipapatay, siya nga ay tumakas at siya ay nawala ng malay. 나는 이제 끝났습니다. At inisip niya rin na tapos na yung buhay niya. 이제 나 혼자 남았습니다. Sabi niya, ako na lang nag-iisa. 나를 불러가 주십시오. Tawagin niyo na ako, Panginoon. 이때 하나님이 그때 엘리야를 불렀어요. Pero doon niya tinawag ng Diyos Elias. 이제 그때가 시작인 거예요. Yun ang pasimula. 바알에게 무릎 꿇지 아니한 7천 남겨두니라. May 7,000 na hindi pa nagsilhod kay Baal. 새 왕들 세워라. At magtatag ka ng bagong hari. 네 후대로 엘리사를 세워라. At itatag mo bilang susunod na henerasyon mo si Eliseo. 이게 엘리야의 시작이었어요. Yun ang pasimula ni Elias. 내가 끝나고 하나님께 무릎 꿇고 신발 벗을 때 모세의 시작이었어요. Tapos na para sa akin yung buhay ko, pero na tinawag siya ng Diyos, hinubad niya yung kanyang panyapak. At yun ang naging pasimula niya. 우리의 새로운 시작 분기점은 나를 내려놓고 하나님의 말씀을 붙들 때입니다. Ganun din naman kailan yung bagong pasimula natin kapag ibinaba natin yung sarili natin at pinanghawakan natin ng Diyos. 여러분 지금까지 솔직하게 말해보세요. 내 생각대로 살았잖아. Sa katotohanan, kumusta ba yung buhay ninyo? Namumuhay kayo sa sariling kaisipan ninyo? 하나님 분명 교회를 통해서 말씀하시는데 오늘의 말씀으로 못 붙들었잖아. Na bagamat may mensahe tayo mula sa ating mga simbahan, hindi natin napangahawakan yung 3 days. 그건 내 생각대로 사는 거예요. Ibig sabihin, namumuhay ka sa sariling kaisipan mo. 하나님과는 아무 상관이 없는 거예요. At wala kang anumang koneksyon sa Diyos. 그러나 오늘의 말씀을 붙들면 어떻게 됩니까? Pero paano kung pinanghawakan mo yung 3 days? 이 말씀이 내 안에 흐르는 거예요. Dadaloy sa'yo yung salita ng Diyos. 이 말씀인 하나님이 나를 주관하시는 거예요. At yung salita ng Diyos, ito yung mamamahala sa'yo. 그래서 그리스도 예수님을 구주로 모신 저와 여러분은 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도를 붙들고 주님과 온전한 동행을 누리는 삶을 사시기를 주의 이름으로 축원합니다. Nagpapalo kayo sa pangalan ng Panginoon, nawa bawat isa sa inyo na tumanggap na sa Panginoon, gawin natin yung 3 days at ganap tayong lumakad kasama ang Diyos at maging matagumpay. 기도하십시다. Manalangin tayo. 아버지 하나님 감사합니다. Ang Diyos Ama, salamat po. 우리의 눈을 하나님의 눈으로 하나님의 관점으로 바꿔 주심을 감사합니다. Salamat po at binago niyo na ang aming paningin sa paningin ng Diyos. 이제는 절대로 내가 나의 주인 되어 살지 않게 하옵소서. Nang hindi na kami mamuhay bilang Panginoon ng aming sarili. 이제는 절대로 내 생각대로 살지 않게 Hindi na 하옵소서. kami mamuhay base lang sa sariling kaisipan namin. 주님이 내게 주신 말씀 붙들고 살게 하옵소서. Mamuhay kami pinangahawakan ng inyong salita. 하나님이신 말씀이 내 안에서 역사하는 하나님의 삶이 되게 하여 주옵소서. At tunay nga sa aming buhay ay kayo ang kumilos. 그래서 바벨론의 포로로 잡혀갔으나 큰 응답을 누린 것처럼 새로운 시작이 시작되게 하옵소서. Katulad ng mga naging bihag sa Babylonia na nakatanggap ng tunay na kasagutan, naway magkaroon din kami ng bagong pasimula. 우리 구 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Kami dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. 아멘. Amen.